This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorte. Hope you like it all. Pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi nilahan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpupuri ng buong puso ay iniaalay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat muli sa pagkakataong ito sa araw ng February 19, 2024 na ang Monday Gospel muli ang magsisilbing pagkain namin espiritual. Ama, hayaan mong lumapit kami sa iyo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Pagkalinisin mo po ang aking puso at isipan
upang sa ganon, ang iyong mensahe lamang ang aking maipahayag sa tulong ng Banal na Espiritu. Kayo din, Lord, muli ang wisdom, the humility and the fruit of the Holy Spirit. Ama, gayon din ang dalangin ko sa mga makakarinig ng mabuting balita. Lahat po ng mga kapaguran namin pisikal ay pawiin mo at pasiglayin mo ang aming espiritu. Na ang aming espiritu mo ay magkatagpo sa oras na ito upang mabigyan ng linaw ang mga bagay na malabo sa amin when it comes spiritually. Ano po man ang maging hadlang? In Jesus' name, kinakasal ko po at tayong kapuspusan ang presensya ng iyong Banal na Espiritu ang manahan lamang sa aming puso. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi mo kami karapat-dapat makisalo sa online piging sapagkat kami mga makasalanan. Patuloy mo pa rin ginagamit ang social media upang sa ganon, ang bawat araw ay mabusog ang aming espiritual na pamumuhay. Na hindi lang kami sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Ama, pagka naisin namin sanang laging ang iyong salita, ang iyong mabuting balita, upang lagi kami magkaroon ng pag-asa, lagi kami magkaroon ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lalo na ang gospel ngayon ay tungkol sa paghuhukom. Turuan mo kami, Panginoon, na makapaghanda sa pagbabalik mo na parang magdanakaw. Pag sa ganun, Panginoon, makapasok kami sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang kumilos. Gamitin mo lamang instrumento, ang aking tinig, bilang iyong tinig, upang sa ganon, makapagbinhi ka ng mensahe sa aming puso. Ang lahat ng ito, dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ang parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang paghuhukom. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel at luluklok sa kanang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa hari ang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako isang dayuhan at inyong pinatuloy.
Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot ang aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, tanggapin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo pa sa apoy ng di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y nag-iisang dayuhan at hindi naman ninyo ako pinatuloy. Ako'y nawalan ng isuot at hindi naman ako pinaramtan. Ako may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit, o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ay ako yung inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. Sana po kayo ay payapa sa mga oras na ito. Kahit pagod, kahit maraming iniisip, sana payapang yung payapang yung espiritu. No? So, muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay iparating through social media like Facebook Live ang mabuting balita everyday. Na kailangan natin sa panahon na ito sapagkat daming tao ang gutom sa salita ng Panginoon. Na kailangan, kahit man lang sa social media, makinig tayo. Amen. And ako po si Sister Angelica from Bulacan sa Pokong Katoliko. At maganda ang ating gospel ngayon. No? Salamat sa Panginoon. February 19 na, 2024. At ang Monday Gospel, ang ibibinhi ng mabuting balita sa atin. At ang pagbasa po natin ay mula kay San Mateo, chapter 25, verses 31 to 46. So, eto na po, no? Medyo mahaba yung no? Yung gospel mahaba. Pero bigyan natin ng summary, no? Darating naman talaga ang oras, ang tamang oras, na tanging ang ama lamang nakakaalam kung kailan yung sinatawag nilang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus para sa paghuhukom. Naniniwala ba kayo na may judgment day? O naniniwala kayo na buhay la, pag namatay, di tapos ang buhay. Wala nang kaluluwa, no? Di ba? Pero bilang mga Katoliko, naniniwala tayo sa paghuhukom, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. At kung bibigyan natin ng senaryo, ang mabuting balita tungkol sa paghukom, talaga namang sinasabi at sigurado namang mangyayari na darating ang Panginoong Hesus na parang magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi naman nagpapaalam yan kung kailan darating. At tayong mga nasa loob ng bahay, bago tayo matulog, sinasara natin yung pinto, yung bintana. Uso na ngayon ng mga CCTV. Kung may aso ka dyan. Bakit? Kasi ayaw nating mapasok na magnanakaw. Bakit? We are protecting yung ating mga properties, yung ating buhay. So, ganun din ang Panginoong Hesus. Siya'y darating na parang magnanakaw.
Mabubulagaan na lang tayo. Hello, andito na ako, sabi ni Kristo. Diba? Kasi nangyari na yan eh. Nung sa panahon ni Noah, diba? Nagunaw ang mundo. Nagunaw ang mundo. At anong nangyari? Anong ginagawa ng mga tao nung unang paggunaw ng mundo? Ang mga tao ay nagkakasiyahan, may mga nagtatrabaho, may mga kumakain. Busy yung tao sa panahon ni Noah. Kahit sinabi na ni Noah na gugunawin ang mundo, sumakay sila doon sa malaking arko na ginawa niya, ayaw makinig ang tao. Eh, naulit na naman yan. Mauulit na naman yan sa panahon natin ngayon. Na ganun pa rin, busy pa rin ng mga tao. Ang pinagkaiba lang sa unang paggunaw at sa pangalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus, noon, hindi pa talaga nila alam sino ba yung Mesiyas. Puro propeta pa lang ang nandoon. Pero sa panahon natin, kompleto na eh. Open book na. Kumbaga sa examination, open notes na eh. Naganap na ang lahat. Nagkatawang tao ng Panginoong Hesus. Na ipangaral ang mabuting balita. Namatay, nabuhay. Makit sa langit. Yeah. Ano may mga, sabi nga sa Bible, nasa last page na tayo, nasa Revelation na tayo. Naghihintay na lang tayo ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Eh kaso nga magnanakaw, kailan ba yun? Hindi natin alam. Parang kamatayan natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi naman natin masabi na, bata pa ako, hindi ba mamamatay? Hindi totoo yan. Meron ngang mas bata na mamatay na hindi akalain. Meron kang kakilala, magugulat ka, patay na pala. So, kung hindi ba natin abutan yung second coming ng Panginoong Hesus, maaaring mauna na tayo. Mauna na tayo na makunin ng Panginoon. Kaya dapat handa tayo. Kasi pag ginawa tayo ng Panginoon, naniniwala tayo, harap tayong lahat. Ano man ang antas natin sa buhay, ano man yung pinag-aralan natin, haharap tayo sa Diyos para sa paghuhukom. Ang tanong, handa ba tayo? Handa ba tayo? Kasi nga, sinabi dito sa gospel ngayon na, ayan, yung senaryo na darating ang Panginoong Hesus, kasama niya ang mga anghel, at talaga namang pagbubukod-bukurin yung mabuti tsaka masama. Anong sabi sa gospel? Lahat ng mabuti sa kanan, lahat ng salbahe sa kaliwa. Kanan, ang mga tupa, at kaliwa, ang mga kambing. Kasi yung mga tupa, alam naman nating maamo yan eh. Ang tupa, nakikinig lang yan sa nagpapastol sa kanya. At ano yung pinaka-guide niya? Yung boses ng pastol. Kaya marinig lang ng tupa yung boses ng pastol. Alam na niya. Eh, yung mga kambing, ano ba ginagawa ng kambing? Sige, kain, tapos, di ba, dinudumi lang uli yung kinakain. Gana, kain, dumi, kain lang siya. Yan, pakialam, no? Eh, ang tanong, saan ba tayo? Tayo ba'y tupa o kambing? Sa pagdating ng paghuhukom. Hindi natin sigurado kung saan tayo mapupunta. Kasi mga kapatid, yun nga, ang pagdating ng Panginoon ay hindi natin alam kung kailan, kaya dapat pinaghahandaan. Eh, pag may mga Pasko nga, may mga kasal, may mga binyag, pinaghahandaan natin eh. Eh, yun sigurado date nun ha. Pero ang Panginoong Hesus, di talaga natin alam kung kailan. At yun nga sabi ko, sinasabi ng mga ninuno natin, mga kanunuan, o mga tao ngayon na panahon pa ng ninuno nyo, sinasabi na magbabalik si Kristo, nasaan? Pasalamat tayo, hindi pa siya dumarating. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para magbalik loob. Lalo na ngayon, panahon ng Kwaresma. Nagninilay tayo sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay. Pero ang sabi nga, dito sa mabuting balita na, paano ba tayo huhukuman ng Diyos? No, bisang isipin mo, paano kayo pag namatay ako? Ano kayang criteria ni God pag tayo hinusgahan? Ito mismo, sa mabuting balita sinabi kung paano tayo husgahan. Kaya malalaman natin kung tayo ay pasok
doon sa tupa, sa kanan, o doon sa kaliwa, na kambing. Kasi yung mga mapupunta sa kanang side ni God, sa langit yun, sa buhay na walang hanggan. At yung mapupunta sa kaliwa, yun ang mapupunta sa impyerno. Alam nyo, ang daming beses binanggit sa Bible ang tungkol sa impyerno. Ibig sabihin, totoo ang impyerno. Di po ba? Pero, yung langit, ilang beses binanggit sa Bible. Meron ka bang nabasa na ang langit malamig na malamig, puno ng ulap, puro puti? Ayun ang idea natin bilang isang tao. Kasi napapanood natin sa pelikula. Ano ba? Pero kung mababasa niyo sa Korinto, chapter 2, verse 9, ang paglalarawan ng langit doon ay ganito. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng kahit sinong tao ang inihanda ng Diyos para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. So, ano ibig sabihin nun? It's a big surprise. Pag nasa langit pala tayo, magugulat tayo. Ito pala itsura ng langit. Ito pala inihanda ng Diyos sa atin. Na dito sa mundo, kahit sino yung pinakamatalinong tao, hindi niya na-imagine tsura ng langit. Alam mo mga tao ngayon, gaya-gaya po tumaya sa Diyos Di po ba? May mga invention na ngayon na pati yung pagkikreate ng tao, ginagaya. Alam natin na tanging Diyos lang ang pwedeng lumikha ng tao. Pero ang mga tao ngayon, di ba, ano mga ginagawa? Meron na, dati nagsimula yun sa mga test tube baby, tapos meron na ka na marinig ng mga surrogacy mother, na, ano ba tawag doon, yung egg cell ng babae, tsaka sperm cell ng lalaki, pagsasamahin, na hindi sila nagtalik, itatransfer lang doon sa isang nanay. Parang ganun na nangyayari ngayon, no? Advanced technology. Parang, sinasabi ng tao, kaya ko na ngayong mag-create. Natutulad tayo kay Satanas. Kasi Satanas, nilikha na nga siya na magandang anghel, pinakamagandang anghel, pero pumasok pa rin sa kanya yung pagiging sakim. Yung pagiging gusto niya maging katulad siya ng Diyos. Ay, mga tao ngayon, no? Ganyan. Para tayo nagiging Satanas na umiimbento ng mga bagay na dahil gusto nila maging katulad ng Diyos. Si God nakakapag-create. Kailangan ng tao mag-isip din ng mga parang para magkaroon ng mag-create. Di po ba? Kasalanan ba yon? Na yung Excel mo, lilipat mo sa ganun. Kayo, sagutin nyo. Di po ba? Ano bang ipinagbili ng Diyos? Magparami. Ang babae at lalaki, iiwan ng mga magulang, magsasama sila, at magpaparami sila. Pero iba na nangyayari ngayon, di ba? Ang babae ayaw na niya ng lalaki. Ang lalaki ayaw na niyang babae. Gusto niya babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kasi nga dumating na talaga yung time na na-reveal na lahat ang Bible Nangyayari na talaga, di ba? Kaya may mga sakuna. Naranasan natin yung mga tsunami, bagyo, di po ba? Mga pagbaha, mga lindol, mga gera. Talagang naghihintay na lang talaga tayo ng pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya ang tanong handa ba tayo? Ano ba lagi natin pinaghahandaan bawat araw? Yung paggising, papasok ako, magtatrabaho ako para sa kinabukasan ng pamilya ko. Diba? Nagkakaroon tayo ng paghahanda, which hindi naman masama. Kaya lang baka nakakalimutan natin yung pinakamahalagang paghahanda. Yung pwede tayong kunin ni Lord anytime. Pwedeng naglalakad ka lang, bigla kang nadulas, nabagok yung ulo mo, o kung minsan nag-aabang ka lang ng jeep, biglang merong reckless na driver at babanggain ka. Kailangan maging preparado tayo. Kasi ang papasukin natin pag tayo namatay is either heaven or hell. Ang hirap, di ba? Ang hirap sa impyerno. Anong sabi sa Bible? Walang katapusang apoy, uod, araw at gabi, pahihirapan.
Tsaka pagka nasa impyerno ka na, wala nang sorry kay Lord. Hindi ka na pwedeng humingi ng tawad. Yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon, hanggat buhay tayo. Pero pag patay na tayo, sarado na ang pinto ng langit. Hindi na tayo pwedeng kumatok na, Lord, forgive us. No, hindi na yun. Kaya nga habang nabubuhay tayo, andyan yung punong-puno at nag-uumapaw ng habag ng Diyos sa atin. Amen. So, nagkaroon dito ng dialogue dito sa mabuting balita. 'Di ba? Ang sabi dito nung hari, kasi parang talinghaga to. Ang sabi nung hari dito sa yung hari, of course, ang Joshua, no? Ako'y nagutom. Sabi, no? Ako'y nagutom. Ano niya? Ako'y nagutom, ako'y nauhaw, ako'y dayuhan, ako'y walang maisuot, ako'y nabilanggo. Kausap niya dito yung mga yung nasa kanan, yung mga tupa, mga matuwid na tao. Pero, tinulungan niyo ako, pinakain niyo ako, binigyan niyo ako damit, pinainom niyo ako, pinatuloy niyo ako kahit ako'y dayuhan, dinalaw niyo ako kahit nabilanggo ko. Diba? Ano sabi naman niya doon sa kaliwa? Doon sa mga hindi matuwid? Kabaliktaran. Ay, mga walang niya kayo. Nangailangan ako ng tulong nyo. Hindi nyo ako pinainom. Nauhaw ako, hindi nyo ako pinainom, hindi nyo ako pinakain. Hindi nyo ako pinatuloy. Hindi nyo ako binigyan ng damit. Hindi nyo ako dinalaw. Di po ba? Kaya ang sabi ng hari, doon kayo itataboy ko kayo sa kaparusahang walang hanggan. Pero, itong mga matuwid na to na tinanggap ako, buhay na walang hanggan. Yung isa pala, buhay na walang katapusang parusa. Eternal life and eternal death. Amen. Anong gustong ipahiwatig sa atin ng mabuting balita? Andyan ang maghuhusga sa atin, ang Diyos. Lahat tayo nakapila. Alam ng Diyos ang pinanggalingan natin, ang buhay natin. Lahat tayo, hubad, walang attorney dyan, walang engineer dyan, walang mayaman dyan, walang lahi dyan. Lahat tayo. Kaya ang kailangan na masulat yung ating pangalan sa Book of Life o yung aklat ng buhay. Balik tayo doon sa tanong, paano tayo i-judge ni God? I-judge tayo ni God kung paano natin tinulungan, minahal ang ating kapwa. Okay? Huhusgahan tayo ng Diyos kung paano natin minahal, tinulungan ang ating kapwa. Bakit kapwa? Kasi, yung kapwa natin, ano man ang ginawa natin kabutihan sa ating kapwa, ginawa natin sa Diyos. We cannot say that, Lord, I love you. I love you, Lord. Hindi nga natin nakikita si Lord Nasabihin natin, I love you, Lord, pero yung kapwa mo nangangailangan ng tulong, hindi mo tinutulungan. Imbis na tulungan mo, inaapi mo pa, binabatikos mo pa, hinuhusgahan mo pa. Di po ba? Lalo na ngayon, panahon ng Kwaresma. Sa Ash Wednesday pa lang, ipinagdidihinan na ng mabuting balita yung pagdarasal, paglilimos, pag-aayuno. Di po ba? Yung kapwa natin. Bakit? Doon tayo i-judge ni God. Kasi yung kapwa natin, hindi naman lahat yung kamahal-mahal Hindi po ba? Hindi lahat. Pero, sabi ni Lord, kung gusto mong husgahan kita at mapunta ka sa langit, yan talaga ang criteria ni God, yung kung paano mo minamahal ang kapwa mo. Bakit? May dalawang klase kasi ng kapwa
klase ng kapwa. Yung isang kapwa, yung kapwang, tutulungan mo, pero, hindi siya makakabayad ng utang na loob sa'yo. At yung isang kapwa mo na, tutulungan mo siya, kahit hindi siya katulong-tulong, kahit hindi siya kamahal-mahal. Ano ibig sabihin nun? Kasi tayo, yung pagtulong natin sa kapwa, may mga tao na tumutulong sa kapwa dahil mahal nila sa buhay. Dahil kadugo eh. Siyempre, tutulungan ko yan eh. Nanay ko yan eh, tatay ko yan, anak ko yan eh. Natural lahat ng suporta bibigay mo dyan. May relasyon, no? Kadugo, kamag-anak. Ay, tutulungan ko yan kasi kaibigan ko yan. Noong panahon na nangangailangan ako, tinulungan niya ako, kailangan tutulong ako. Gaganti ako ng utang na loob. Ay, tutulungan ko yan. Kasi may mapakpak na nabangan ako dyan. Tulungan ko yun sa panahon ng eleksyon. Kasi pagkatapos yan, may pakinabang ako dyan. Ito yung mga klase na tulong na masasabi nating mababaw. Kasi, pwede mo nang ma-receive yung reward mo doon sa mismong taong tinulungan mo. Kung tinulungan mo siya sa panahon ng eleksyon, halimbawa, nanalo siya, edi tutulungan ka naman niya. Maaaring isa sa mga kamag-anak mo o ikaw mismo, ilagay ka niya sa pwesto ng nasasakupan niya. Yung mga anak mo, pinag-aaral mo, tulungan mo sila. Makakaganti yan. Pagka meron na silang trabaho, tulungan ka nila sa pagtanda mo. Ano pa? Tulungan mo yung kaibigan mo. Kasi may utang na loob ko sa kanya. Tulong yan, yes, tulong yan. Pero sa paningin ng Diyos, mababaw na tulong yan. Nagagawa mo lang yan kasi may kapalit o may pabor na nagawa sa'yo. Pero ang sinasabi ng Panginoon, sa araw ng paghuhukom, ang uri ng tulong na gustong makita ng Diyos, yung tulong na tumulong ka sa kapwa mo, pero hindi siya makaganti sa'yo. Hindi niya magantihan yung tulong mo. Wala siyang kakayanan. At yun ang nakakaano sa Diyos. Kasi ang Diyos ang magbibigay ng reward doon sa taong tumulong. Hindi reward ng tao. Yung mang tumulong ka sa kapwa mo, hindi niya maibalik yung utang na loob na yun. Yun ang nakikita ng Diyos. Sa paghuhukom, titignan niya, meron ba tayong ganong klaseng puso? Na tumutulong tayo hindi dahil sa kamag-anak natin, nakatulong sa... Hindi talaga makakaganti. Kamukha ng pagbibigay mo sa mga pulubi. Hindi sila makaganti sa inyo. Di po ba? Mga taong walang-wala, pero tinulungan mo. At hindi lang naman in terms of money ang pinag-uusapan dito. Ay, yung tugtulong mo, halimbawa, isa kang teacher. Yung mga estudyante na maliliit, di makapag-aral, binigay mo ng libre, yung serbisyo mo, yun, nakakalugod yun sa Diyos, sa paghuhukom. Papasa tayo dun. Kasi yung ginawa mong pagtulong doon sa taong hindi makakaganti sa'yo, si Kristo mismo. Tinulungan natin. Ang tingin natin sa kapwa natin mga nangangailangan ay si Kristo na nagbabalat kayo. Pag may lumalapit sa yung pulubi, tingnan mo ang mukha ni Kristo na nagbabalat kayo na pulubi. Hindi ba kaganti? Kaya ang masarap talagang tulungan yung mga hindi nakakaganti. Although, syempre, okay naman yung tumutulong ka sa mga kaibigan mo. Okay lang yun. Accepted naman ni Lord yun. Pero talagang gusto ni Lord yun. Talagang hindi makaganti. Kasi talagang mula sa puso mo yun. Tumutulong ka mula ka sa puso yun. Hindi ka, ibang nagbibigay ka na hindi ka naghintay ng kapalit. O parang pag-ibig, no? Mahal mo yung tatay mo, mahal mo yung ganito, mahal mo yung boyfriend mo. Pero halimbawa, hindi ka naman nasusuklian ng pagmamahal na kamukha na ibinibigay mo. Huwag ka na pag-expect. Masasaktan ka lang. Ibig ko sabihin, kapag nagbigay ka ng pagmamahal sa isang tao, huwag ka nang mag-e-expect ng return kasi masasaktan ka lang. Yun ang gusto ng Diyos eh. Yung nagbibigay tayo ng mabuting bagay, pero nag-e-expect ng return. Hayaan natin na kusang ibigay yun sa atin ng kapwa natin. Pangalawa, di ba, ng tulong na nakakalugod sa Diyos. Yung mga taong
nakakainis tulungan, pero tutulungan mo pa rin. Meron kayong na-encounter na gano'n? Yung bang mabibwisit kang tulungan eh, pero tutulungan mo pa rin because mahal mo. Isa pa yun sa nire-reward ni God. Yung imbis na gantihan mo yung kapwang yun dahil gumawa ng masama sa'yo, iluluwa mo pa rin siya sa panahon ng kanyang pangangailangan. Diba ba? Ibang hindi ka gumante, ginawan ka ng masama, pero imbis na gawa mo ng masama, ginawa mo ng mabuti. Diba sabi nga doon, huwag kayong padaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Anong klaseng tulong ngayon ang ibinibigay natin sa ating kapwa? Hindi masama. Baka akala nyo masama yung magpaaral, tumulong sa kapwa. Hindi yun. Ang sinasabi ng Panginoon, ito yung mga uri ng pagtulong na ang Diyos na ang nagre-reward, hindi na yung tao. Hindi na gumagante yung tao. At ganyan tayo huhukuman ng Panginoon. Hindi po ba? Yung paano tayo naaawa sa ating kapwa. Alam mo yun, naramdaman mo yung awa. Kasi tayo, ito, pasok tayo dito sa dalawang uri ng pagtulong, yung hindi makakaganti. Kasi ang Panginoong Yesus, habag eh. Lagi tayong kinakaawaan, kahit hindi tayo kamahal-mahal. Kahit hindi tayo makakaganti talaga sa Kanya ng mga utang na loob natin sa Kanya. Pero minamahal tayo ng Diyos. Kinakahabagan tayo. Tinutulungan tayo. Pero bakit ganun pag tayo na ayaw nating tumulong sa kapwa? Nagbibilang tayo samantalang itutulong naman natin sa ating kapwa. Pinahiram lang naman ng Diyos. Wala na tayo pag-aari eh. Yung pinautang mo sa kapwa mo, hindi naman sa'yo yan eh. Sa Diyos lang yan. Pinaraan lang sa'yo. Hindi po ba? Mahilig kasi tayo magbilang ng mga bagay na hindi naman sa atin. Pinagkakatiwala lamang. Temporary lahat. Mayroon tayong mga kayamanan dito. Temporary lamang yun. Kaya sabi, pag may pera ka, gamitin mo para maitulong mo sa kapwa mo. Kaibiganin mo yung pera. Ang kaso, anong ginagawa natin sa ating kapwa? Hindi na natin natutulungan, husgahan pa natin. Ang paghuhusga, trabaho lang yun ng Diyos. At sa panahon pa yan, ang paghukom. Kaya nga pag nakakarinig tayo ng mabuting balita, yung pare, yung preacher na nagsasalita, huwag yung sasabihin, napaka-judgmental naman ito. Hello? Kung judgmental, ang mga ginagamit ng Diyos, yung mga propeta, mga hari, na nagdi-deliver ng mensahe ng Panginoon, di si Kristo na ang hari ng mga paghuhusga. Kasi araw-araw wala siyang ginawa, kundi ipalaganap ang mabuting balita. Sabihin sa tao na masama to, wag tong gawin. Hindi ba? Kaya nga may mga ganitong gawain sa Facebook Live eh. Kasi pinapangaralan tayo ng Diyos. Pinapaalala sa atin. Amen? Kaya, ang paghuhukom, hindi biro yan. Kasi nga yung kaluluwa natin, ang naka-stake dyan. Yung judgment day na yan, napakahalagang pinaghahandaan natin. Pinaghahandaan mo nga yung educational plan, memorial plan. What about the heavens plan? Nasa isip ba natin yun? Wala naman tayo matadala sa langit pag namatay, o sa impyerno pag namatay tayo. Amen. Tayo ay makakatulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng unconditional love. Ano yung unconditional love? Yung bang you will love not because of but in spite of. Yung mahal mo siya kahit ganito siya, hindi dahil sa ay mahal ko to, tutulungan ko to kasi ganito. Yung pag-ibig, yun ang mag-lead sa atin sa pagtulong sa kapwa. Kamukha ano nangyari sa kwento ng babaeng balo. Hindi ba? Naghulog siya ng kanyang alay sa templo. Mga kasabayan niya mayayaman, nagpapayabangan pa ng palakihan ng
ibibigay na alay. Siya, wala. Kusing na lang natira sa kanya. Binigay pa niya ng buong puso. Siya nga yung dapat tulungan eh. Pero yung, alam mo yun, may mga tao minsan na, imbis na kailangan na nila, ibinibigay pa nila sa iba. Because of love. Pag-ibig. Selfless. Amen. O baka naman matulad tayo doon sa mayamang hangal. Na ang yabang-yabang, ay naku, dami niyang ani. Magtatayo pa siya ng malalaking kamalig kasi wala na siyang paglagyan. Pwede na siya hindi magtrabaho habang dami na niyang ani, dami na niyang pera eh. Kaso sabi na Diyos, hangal ka, ngayon kukunin ko din ang buhay mo. Imbis na, di ba? Mas marami kang pera. Dapat mas marami ina-expect sa'yo ni Lord eh. Mas madami ka dapat natutulungan. Hindi yung pag maraming pera, ganid. Ano yung ganid? Hindi makontento. Yung pera niya binibilang, baka nababawasan. O baka mamaya pinaglilihim pa sa asawa. Pag namatay ka, sino makikinabang bangko? Ganun talagang ganong tao, ganit sa pera. Ginagawang master ang pera. Hindi naman masama ang pera eh. Ang pag-ibig sa pera ang masama. Amen? Dapat itinutulong natin sa ating kapwa. Alam nyo, ano bang gusto nyo? Kayo yung tumulong o kayo yung tutulungan? Punta ka sa hospital, makita mo iba't ibang klaseng sakit. Makita mo isang matanda nakahiga sa kama, may oxygen. Binibili niya yung hangin ha. Palit ng pwesto. Ikaw yung naka-oxygen. Tapos siya yung wala. Sino mas gusto mo? Ikaw yung tumulong o ikaw yung tulungan? Kaya kapag meron tayong kakayanang ibinigay ang Diyos at tumulong sa kapwa, i-grab natin yung opportunity yun. Kasi nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Amen. Matuto tayo na yung bang maging sensitive sa pangangailangan ng iba. Hindi lang in terms of money sinasabi ko yung in terms of pagdamay sa kaibigan, sa kakilala. Kahit di kakilala, no? Kailangan ng mga advices. Kaya nga dito sa usapan ng gospel na to, mapapansin mo, no, yung matutuwid, para silang inosente. Kasi alam nilang mabuti yung ginawa nila, pero tinatanong pa nila yung kausap nila dito na, kailan po namin kayo pinainom? Kailan po namin kayo dinala nung nabilanggo kayo? Di ba parang hindi nila alam? Pero mabuti, matuwid yung ginawa nila. Ang ibig sabihin nun, may mga tao kasi talagang natural ang pagiging mabuting tao. At doon nakikitaan ng Diyos yung humility. Mahirap kasing tumulong sa kapwa nang walang humility. Ibang tipong habang yumayaman ka, tumataas ka sa society, pero yung kababaan ng loob mo, nakikita mo yung pangangailangan ng kapwa mo. At alam niyo ba ang paggawa ng mabuti ay isang karunungan? Isang yung wisdom. Lalo na kung ikaw na ang naghahanap ng magagawang kabutihan sa kapwa mo. Yung hindi mo na hinihintay na lumapit siya para humingi ng tulong. Yung ikaw na yung kusa, that is wisdom. Nasa Bible yan. Na isa sa mga karunungan mula sa Diyos ay yung paggawa ng mabuti. Pagtulong sa kapwa. Yung bang ikaw na naghahanap ng anong gagawin kong kabutihan sa araw na ito. Sino yung taong pwede kong tulungan? Hindi ka na parang si Juan Tamad na nakahiga doon sa tapat ng bayabas, hintayin mo lang mahulog. Hindi. Kapag nandoon na yung desire mong tumulong sa kapwa, ikaw na mismo lalapit doon sa kapwa. Ikaw na yung mag-charity. Kaya yung mga tumataya ng loto dyan, yung 20 pesos nyo, tulungin na lang sa kapwa nyo. Panalo pa kayo sa paghukom. Kaya sa pera na, naging bato pa. Hindi ba? Minsan gusto nating yumaman eh. Kasi pag mayaman ako, marami ako matutulungan. Ayun ba talaga ang purpose mo? Amen. Kaya nga sa paghukom,
Pag may mga taong hindi tayo tinulungan na nangangailangan at may kakayanan naman tayong tumulong, ay malabo pala tayo sa kanan, sa tupa side. Ano pala tayo sa kambing? Amen. Yung maaano mo na sa puso mo na ang Diyos, mababa ang kalooban, may humility, na si Kristo ay isang perpektong Diyos, walang bahid kasalanan, pero binigay ang kanyang buhay sa ating mga walangya. Nagpakita na ng magandang halimbawa si Kristo. Kasi ayaw ni Kristo na mapunta tayo sa impyerno eh. Kasi ang inaalay niya isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang diablo, anong gusto? John 10:10. Sirain, wasakin ang relasyon natin sa Panginoon. Para pagdating sa paghukom, marami siyang kampon sa impyerno. Amen. Kaya, tinatanong sa atin ng mabuting balita, anong klase na bang tulong ang nabigay natin sa ating kapwa? Na walang hiyayang hintay na kapalit. Na ang Diyos, alam mo naman, ang Diyos pag nag-reward, siksik, liglig at umaapaw. Pero once na nakaganti na sa'yo ang kapwa mo, yun na reward mo, nagantihan ka na eh. Kaya masarap tumulong sa kapwa, yung mga kapwang hindi makakaganti sa'yo, tsaka yung mga kapwang hindi katulong-tulong. Pero tinulungan mo pa rin. Hindi po ba? Parang yung sa Good Samaritan. Hindi naman niya kababayan yung nanakawan na tao. Pero siya pa yung tumulong. Yung saserdote, Levitico, hindi tinulungan eh. Kapag tayo tumutulong sa kapwa, tinitingnan ng Diyos, ano yung purpose natin, ano yung reason natin bakit natin tinulungan. Hindi tinitingnan ni Lord kung gaano kalaki ang naitulong mo. Ano yung reason doon? Para makilala ka? Para hangaan ka? Hindi. Kapag tumutulong tayo, dapat nag-glorify si God ang nakikita. Lang tayo, daluyan lang, instrumento lang tayo sa pag-abot ng. Kaya nga, di ba, halimbawa, yung mga taong kilala, tumutulong sa kapwa, huwag nyo na ipalagay sa tarpaulin yung tinulungan nyo na, ganito, ganyan. Yun na yung reward na nanggagaling sa tao. Sabi nga, kapag tumulong ka, di ba, o na malimos ka, huwag mo nang ipaalam yung ginawa ng tama ng kanang kamay mo sa kaliwa. Huwag mo nang sabing kahit sa pinakamatalik mong kaibigan. Kasi kaya mo ang Diyos na nakakakita sa tulong na ginawa mo. Ang magbigay sa'yo ng reward. Amen. Napakahalaga kasi, at sabi nga walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba kanta yun? Walang sino mang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, makapiling niya. No man is an island. Kahit ginawang ka ng masama, halimbawa, yung magulang mo, imbis na palakihin ka ng maayos, pag-aralin ka, iniwan ka. Dumating yung time, tumanda siya. Bumalik siya sa'yo. Wala siya naitulong ha. Pinabayaan ka niya bilang, paano mo ngayon tutulungan ng isang matandang tatay mo na walang ginawa sa buhay mo, kundi wilalang niya ka, hindi ka pinalaki ng hindi ka ginabayan sa paglaki. Gaganti ka ba? Hindi. Yun ang sinasabi ni Kristo na tutulungan mo. Kasi siya na yung bahala doon. Kung ano man yung kasalanan ginawa sa'yo ng kapwa mo, ayaan mo na si Lord. O kaya baka sabi mo, eto na yung time. Gaganti na ako sa tatay ko na walang niya. Hindi ganun. Tulungan mo siya. Sa pagtanda niya, alagaan mo siya. Diba? Yun yung sinasabing ginantihan mo ng mabuti yung masama. Hindi pwede tayong ganti-ganti. Kasi yung ganti, sa mundo yun. Yung ngipin sa ngipin. Pero ang tinuturo sa atin ng Diyos, kapag ginawan ka ng masama, gawang mo ng mabuti. Ang nagpapakataas, binababa. Ang nagpapakababa, tinataas. Kasi kung susunod tayo sa kalakaran ng mundo, iba talaga ang mundo. Iba talaga, di ba? Napapanood natin sa mga social media, road rage. Pag minura ka nung isa,
ay mas hindi papadaig yun, mumurahin ka, mas malutong pa. Ano na pinagkaiba? Ayaw mo palang mamura ka, pero pag gumanti ka ng mura, mas matindi pa. Tapos yung iba, di ba, pinapatay pa. Pagka sobra na yung galit. Kaya kung minsan tayo din ang maglalagay sa posisyon natin Kasi meron tayong free will na nagagamit Parang dito pala, alam na natin kung saan tayo pupunta Kasi, di ba, yung free will natin May kakayanan tayong tumulong No matter what Kaya lang, pag nairal na sa atin pagiging madamot, nairal na sa atin yung parang, alam mo, meron tayong criteria, tutulungan ko to pag ganyan. Pero, sabi nga ng Panginoon, kung ginagawa mo ang mga ito na may kababaang loob, ng may pag-ibig, ako yun. Ako yung ginawan mo nun. Amen. Kasi si Kristo, nasa kanya naman ang lahat Anak nga siya ng Diyos Kaya nga, nagkatawang tao siya Nagpakita siya ng magandang halimbawa Di ba? Isa sa mga magandang halimbawa pinakita niya? Yung pagtulong. Naggagamot siya, nagpe-perform siya ng mga miracles. Papagaling siya ng mga may sakit. Yung mga bulag nakakakita, mga bingin nakakarinig. Nagkakasaot siya ng mga demons, bumbuhay siya ng mga patay. Ganon ang pagtulong na ginawa niya sa kanyang ministeryo. Bakit? Kasi nahahabag siya sa tao. Kaya dapat tayo, meron din tayong compassion. Diba? Meron tayong naawa din tayo sa ating kapwa. Kung ginawan tayo ng masama ng ating kapwa, kahit ginawa na natin sila ng mabuti, ipaubaya natin sa Diyos yun. Ang itinuturo lang sa atin ng Diyos, gawin mo pa rin ng mabuti. But of course, in every rule, there's always an exemption. Baka naman niloloko ka na talaga, inahayaan mo naman. Hindi rin tayo pwedeng maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Di po ba? Kaya nga kailangan, nakikipag-communicate tayo sa Diyos para malakas yung ating discernment, yung pakiramdam natin. Pero, always, lagi dapat yung humility. Hindi dapat nawawala yung humility na yan. Yung pagtulong natin sa kapwa natin, tag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Amen. Mga simple-simple lang, di ba? Minsan, nasa LRT ka, yung matanda, nakatayo, ikaw nakaupo, bata ka pa. Yun, tulong yun, ibigay mo. Di ba? Hindi yung isipin mo, para lang naman tayo nagbayad Alam niyo, pagtulong meron dyan yung sakripisyo Di po ba? Minsan tumutulong na lang tayo sa kapwa natin kung ano yung tira-tira Hindi ganun. Yung tutulong ka kasi nagiging masaya ka kapag may napapasaya kang ibang tao, pag may natutulungan kang ibang tao. Kasi darating din na time, nangangailangan ka din ng tulong. Di po ba? At saka masarap na sa araw ng burol mo, sasabihin ng tao, tinulungan ako ng taong yan. Walang-wala ako, tinulungan ako niyan. Bakit ka tinulungan ng taong yun? Kasi nga, galing sa Diyos. Kung ikaw naman yung tumutulong, huwag kang magmamayabang. Ay, natulungan kita. Yan ang huwag natin gagawin, yung nanunumbat. Pagkatapos mong tulungan ng isang tao, susumbat mo, ay huwag mong gagawin niya kasi itinulong mo galing naman sa Panginoon yun. Di po ba? Pwede natin sabihin na ang isang tao ay mabait. Oo, mabait ang tao. Pero huwag nating kakalimutan na minsan ang isang tao nagiging mabait, may dahilan din. Kailangan i-acquire natin ang ugali ni Kristo na mababa ang kalooban. May humble siya. Kasi pag ikaw ay humble na tao, magbubunga yan ng kabaitan. Kapag ikaw ay humble na tao, magbubunga yan ng pagtulong sa kapwa. Pero kung mabait ka lang, hindi ka humble,
May mga mababait na mayabang. May mga mababait na naghihintay ng kapalit. Di po ba? Yung pagpapatawad sa kapwa, pagtulong yan. Sabi sa inyo, hindi lang pera eh. Pagtulong yan, bakit? Tinutulungan mo yung sarili mong lumaya sa galit. Pag may galit tayo, hindi ba tayo ang walang peace of mind? Para tayong alipin ng galit. Ang master natin galit. Pakawalan mo yan. Lalo kung senior citizen ka na, dapat habang tumatanda tayo, pabawas ang pabawas. Yung ating kagalit. Hindi yung kailan ka tumatanda, padami yung kagalit. Hindi po ba? Tulungan mo yung sarili. Tulungan mo din yung iba na magpatawad ng kapwa. Hindi yung pag nag-aaway yung mga anak mo. Kakampihan mo yung anak mo. Di po ba? Kailangan maging peacemaker tayo. Tulong yan. Tulong yan. Ang Diyos di ba? Kapag tayo ay humihingi ng kapatawaran, kapatawad tayo ng Panginoon. Nakakatulong yun sa atin. Ang paghuhukom ay paghuhukom. Ang pinakamasarap na statement na pwede nating marinig sa Diyos, no? Alam mo, imagine mo, nakapila tayo lahat yan, no? Eh yung, andun yung pangalan mo sa Book of Life at sasabihin sa'yo ng Diyos, you are a good and a faithful servant. Halika na, pasok ka na sa langit, welcome na. Dito ka na nakatira forever, ever and ever, eternally. Hanggat hindi natin naririnig yan. Hanggat hindi natin naririnig yan, huwag tayo pakampante sa buhay natin dito. Hindi natin pwedeng sabihin na, ang dami kong ginawang kabutihan nung nabubuhay ako. Hindi po ba? Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, ano yung dahilan ng kabutihang ginawa mo? Amen. Kesa naman, pagharap natin sa paghukom, sasabihin sa atin ng Diyos, kamukha ng sinabi dito sa mabuting balita. Sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Di po ba? Itataboy tayo. Doon tayo sa impyerno. Wala tayong lugar sa langit. Amen. Kaya hanggat may panahon pa, i-develop na natin yung pagtulong natin sa kapwa in terms of money, in terms of material things, in terms of talent, time, skills. Kasi yung pala ang criteria ni God. Kung paano natin minamahal ang ating kapwa. Actually, dati, di ba, 10 utos ng Diyos. Tapos, ginawa na lang 2 utos, yung ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Tapos, yung ibigin mo yung kapwa. Pero ngayon, 1 utos na lang. No? Yung new commandment, ano yun? Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig sa'yo ng Diyos. Yun. Di ba? Kasi doon sa 2 commandments, ibigin mo yung kapwa. Paano? Gaya ng iyong sarili, no? Paano kung iniibig mo sarili mo, masyado kang, di ba, makasarili. Teka, doon yung pag-ibig na gagawin mo sa kapwa mo. Pero doon sa new commandment, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos. Kung paano tayo iniibig ng Diyos, ganun din ang pag-ibig na ibibigay natin sa kapwa natin. Na ang Diyos nagpapatawad, dapat nagpapatawad din tayo. Kapal naman ng mukha natin kung tayo magpatawad. Di ba sabi nga, kung ano man yung takalan na ginagamit mo sa kapwa mo, ganun din eksakto ang takalan na gagamitin ng Diyos. At sinabi sa Mateo, yung mga tao hindi nagpapatawad ng totoo sa kanilang kapwa, hindi rin patatawarin ng Diyos. Amen. Kaya nga, di ba, ang totoong meaning ng pagpapatawad, yung paglimot. Of course, yung memory ng ginawa nandyan. Pero ibang tipong, kahit magkwentuhan kayo, hindi na masakit. Tanggap mo na. Ganun ang Diyos di ba? Binibigyan tayo ng panibagong panimula kapag tayo ay humihingi ng kapatawaran.
At of course, wag tayong maging judgmental sa ating kapwa. Kasi wala tayong karapatan. Maari yung kasalanan na ginagawa niya, hindi kamukha ng kasalanan ginagawa mo. But the point there is, lahat tayo may kanya-kanya kasalanan, iba nga lang. Kaya hindi natin pwede sabihin sa Diyos na, sa 10 utos ng Panginoon yung 9 nagagawa ko. Pero yung 10 hindi. Ang sumusunod sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Our God is a perfect God. Of course, we cannot be perfect. Pero at least, kung good ka ngayon, make sure na better ka bukas, the best ka sa susunod na araw. Ayaw ng Diyos ng buti ka ngayon, masama ka bukas, mabuti ka ngayon. Maligam-gam ang tawag doon. Pananampalataya maligam-gam. Gusto ng Diyos, pag mainit ka. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos. Di po ba, hindi tayo pwedeng nasa gitna. Isusukat tayo ng Diyos. Amen. Kaya, magnilay po tayo sa araw ng paghukom. Nakatulong ba ako sa aking kapwa? Nang walang hinintay na kapalit. Amen. Walang hintay na kapalit. Yung, because of love. Makapangyarihan ng pag-ibig eh. Amen. Yung sacrifice. Kamukha na ginawa ni Kristo, nandun yung sacrifice. Tumulong tayo sa mga taong di makakaganti. Tumulong tayo sa mga taong nakakabwisit. Kasi diyan tayo pagpapalain ng Diyos. Yung mga taong natutulungan natin, tumutulong din in return, okay na yan. Okay na yan. Pero mas mabigat yung ano na yun eh, yung ganong sitwasyon. Kasi yung pride natin eh, yan ang nagiging hadlang minsan yung pride natin eh. At yun ang gusto ng Diablo, lahat tayo taniman ng malaking pride. Ba't matutulungan yan? Walang kwentang tao yan. Ba't matutulungan yan? Hindi po ba? Pero sa bawat pagtulong natin, nahahabag din ang Diyos sa atin. Amen. Sabi nga sa panahon na ito yung kaibigan, mahirap nang humanap ng totoong kaibigan sa panahon na ito Minsan pag mas marami kang pera, mas marami kang kaibigan Tanggalin mo yung pera, tingnan natin. Parang parang si Hope. Very blessed siya sa buhay niya. Mayaman siya, Dami niyang pag-aari. Dumating yung time nawala lahat yun. Pati kaibigan niya nawala. Wala na siya pera Karoon pa siya ng sugat. Wala mo lang talampakan. Tayo, minsan ang kaibigan. Naano mo sa pera Minsan nasusubukan mo Di po ba? Pero mabuti ang Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng mabuting balita na maghanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Na haharap tayo ng wala tayong galit sa ating kapwa, nagpatawad tayo, haharap tayo sa araw ng paghukom na nandun yung pagtulong natin ng buong puso, walang hinintay na kapalit. Na lahat yung ginawa natin kasi ang nakikita natin ay ang mukha ni Kristo sa ating kapwa. Ibang tipong hindi ba may mga kapwa tayo na masama ang ugali? Di po ba? Masama ang ugali. O asawa mo lang. Pag nag-aaway kayo, ibis na makita mo yung mukha ng asawa mong galit, isipin mo na lang, imagine mo na lang yung maamong mukha ng Kristo doon sa mukha ng asawa mong galit. Ba't di ka na magalit? Di ba? Kasi ang mga taong masama, o sabihin na natin nakakagawa ng masama, may sakit. At ano yung sakit? Spiritual na sakit. Yung mga kasalanan natin, mga spiritual illness natin yan. At ano ba ang may sakit? Diba kinakaawaan? Ang mukha ni Kristo, kinakaawaan niya tayo. Lahat tayo may sakit, nakasalanan. Pero diba, kinakaawaan tayo, kailangan ganun din tayo sa ating kapwa. Kung ginagawa ka ng masama,
Maawa ka sa kanya kasi may sakit siyang spiritual. Lalo na kung ikaw yung nakakilala na sa Diyos, mas higit ka nakakaunawa, dapat mas umunawa ka. Kasi di ba, galing ka dati dyan eh. Yung, baba, may sakit ka sa galit ka ng galit, nakilala mo si Kristo, di ba, nawala yun. O, di pag yung kapwa mo naman nakita mong gano'n na ugali, unawain mo, wag mong gantihan eh, sakit ng spiritual eh. Yan naman ang totoong sakit natin, yung spiritual illness, hindi yung cancer, hindi yung ubo, hindi yung diabetes, hindi yung high blood, spiritual. Kaya nga may spiritual na ketong, spiritual na pagpaparalyze. Dahil talagang yun ang totoo nating kalaban ngayon eh. Spiritual battle. Kailangan ang una natin pinoproblema sa buhay natin. Ano ba ako makakapasok sa langit? Ililan ng buhay natin dito sa mundo. Bilis ng panahon. Kung bibigyan lang tayo ni Lord ng 80, 90 years old, 100, swerte mo na. Sa dami ng instant ngayon na pagkain. Pero every day, no? Every day, every hour, dapat lagi tayong handa. Handa tayo. Para anytime, diba? Sino ba makakapagligtas tayo? Kayamanan natin, yung kinakasama natin, yung trabaho natin, yung hindi na makakapagligtas sa atin. Si Kristo lang. Kaya dapat, barkadahin natin si Kristo. And we can do all things through Christ who strengthens us. Di po ba? Yung bang sisiguraduhin mo na yung ginagawa mo makalangit. Yung makakapasok sa langit. Amen. Na kung saan, wala nang gutom. Wala nang galit. Hindi na magtatrabaho. Purihin na lang natin ang Panginoon. Madali bang gawin yun? Oo, madali. Pag mahal natin ng Diyos. Pero mahirap pag mas mahal natin yung ating sarili. Mas mahal natin yung mga gusto natin. Mahirap talaga yan. Di ba pag mahal mo isang tao, gagawin mo lahat, bibigay mo lahat, kasi mahal mo eh. Tao yun eh. Paano ang Diyos? Dapat masigit natin gawin sa Kanya yun. Kaya pag-ibig pa rin ang nagiging susi. Para pagdating ng paghuhukom, tayo tanggapin ng Diyos. Amen. Sa dami-dami ba ng tao dito sa mundo eh. Gaano na lang karami ang pupunta sa impyerno at gaano karami ang pupunta sa langit. Amen. Tinitingnan ni Lord yung desire nating magbago. Huwag kang maniwala na masama-sama ako ng tao, hindi na ako magbabago, na pupunta na langit. Hindi. At this moment, anong oras na? 9:10 p.m. Tingnan ni Lord yung puso natin ngayon para sa paghuhukom. Mukha nung pinako si Kristo sa krus, dalawang magnanakaw, kaliwat kanan. Hindi ba? Yung isa inaalipos na siya, yung isa naman, anong sabi niya? Lord, pag napunta ka na sa paraiso, sama mo ko. Ang sagot ni Kristo, today I will bring you to paradise. Amen. Kasi, hindi natin maitatago eh. Yung nasa puso natin, konektado yan sa Diyos. Kaya dapat lamang na sa bawat bagay na hinihanda natin sa ating buhay, araw-araw, gising ka ng maaga, papasok sa trabaho, gigising ka ng maaga para handa yung mga kailangan ng anak mong papasok. Di masama yung paghahanda na yan. Pero merong pinakamahalagang paghahanda sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat oras. At yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus na parang magnanakaw na dapat natin pinaghahandaan. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo po sa amin ng paghukom ay darating kahit anong oras. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapaghandaan ito. Upang sa ganun, makamtan namin ang totoong kagalakan, totoong kapayapaan, yung totoong tahanan namin, Lord.
Yan yung langit. Yes, Lord, ang dami naming nararanasang pagsubok dito sa mundo. Pero ito'y pansamantala lamang, Panginoon. Dapat nasasabik kami sa muli mong pagbabalik at hindi natatakot. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabigyan kami ng karunungang maunawaan na ang bawat araw na ipinagkakaloob mo sa bawat pagising namin, Panginoon, ikaw ang dahilan, ikaw ang nagpapala. Ikaw ang totoo naming kayamanan. Ang iyong mga salita, ang totoo naming buhay. Ang iyong mga salita, ang pagsunod sa iyong mga salita at sa iyong kalooban, ang magdadala sa amin sa iyong kaharian. Lord, batid mo ang nararamdaman ng bawat nanonood ngayon at makakanood pa ng Facebook Live na ito. Lord, give them the wisdom na mapaghandaan ang muli mong pagbabalik. I pray for the family of Rodina Flores, Kahiwat Hernandez, family Dorde, family Francisco, family Ignacio, lahat na po ng tao sa mundo na maramdaman namin yung pananabik sa muli mong pagbabalik, na mapaghandaan namin ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, pagtalikod sa mga kasalanan namin at mga kahinaan. Na makita namin na ang langit na inihanda mo na isang sorpresa na dapat namin paghandaan at panabikan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulot sa tukso. Gadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo, sa mensahe nyo. At kung hindi nyo naabutan ng umpisa ng Monday Gospel, pwede po kayong balik sa aking Facebook account o kaya YouTube. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. Pasubscribe na lang po sa aking YouTube channel for the glory of the Lord. At ang Facebook Live na ito, ang Word of God, ay Monday to Saturday, alas 8 ng gabi. At pag Sunday, alas 3 ng hapon. Naiiba lang yung oras natin. Depende sa sitwasyon. And of course, kung lolobin ni Lord ang February 20, 2024, ang Tuesday Gospel, muli ang inyong abang lingkod, alas 8 ng gabi, ang magbibigay ng reflection. At yung mga guest preacher natin sa mga susunod na araw, kamukha sa February, ano na ba ngayon? 20, no? Sa 23. Hindi pa sumasagot sa akin itong preacher na to. Hintay pa natin sagot niya. 23. Sa 20. Ayan, sa 20. Bukas. Ay, sorry hindi pala ako bukas. Meron pala naka-schedule. Si Brother Raytan. Ayan. Brother Raytan sa 20. Sa 21, si Brother Danny Degollado. Sa February 25, si Brother Rolando Flores. Sa February 26, si Sister Librada Manzano. Sa 29, si Brother Francis Irinco. Yan yung mga preacher, Catholic preacher, na tumugon na maging guest preacher natin. Sila naman yung magbibigay ng reflection. Yan. Basta available naman po sila
Sila ay ginagamit ng Diyos. Pag wala pong guest preacher, ako po ang inyong lingkod ang nagbibigay ng reflection sa tulong po ng Panginoon. Ayan. And of course, kailangan maging handa tayo sa muli pagbabalik ng Panginoon. Mahalaga po yan. Nalalapit ng kanyang babalik. Lahat ng masakit ay kusang iwawagi. Lahat ng tulog ay bababang lang sa langit. Kasama ang mga nalalapit ng kanyang babalik. Lahat ng pasakit ay kusang luwawagi. Ilag at tulog ay bababang lang sa langit. Kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tulog ng trumpeta ay may lang-ala sa lahat ng mga bansa. At makikita ng mga mata ang natinig na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig ka? Ginaganap
Amen. So, ang iniiwan na katanungan sa atin ng Panginoon, kung handa na ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon anytime. Ayan. So, ang Great Commission po natin ay Mateo 29:19. Kaya nga humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kailangan natin i-share ang gospel, no? Kamukha nito, pwede niyo i-share sa timeline niyo o sa group chat niyo kasi yan ay isang Great Commission na kamukha din ginawa ni Kristo na everyday siyang nangangaral. I-viral po natin ang mabuting balita. Maraming pong salamat and to God